Diyos ang mga gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ikaw, Panginoon Jesus, ang dahilan bakit kami narito sa lugar nito. Dahil hinahanap ka namin. Kailangan ka namin sa aming buhay. Ang kalakasan sa panahon ng kahinaan ng bawat isang anak mo. Ang kapayapaan sa panahon ng kanilang mga kaguluhan. At kagalakan sa panahon ng iba-iba nilang pinagdaraanan. Lord, hindi namin ito makukuha sa lahat ng ino-offer ng mundo dito. Tanging sa isang tunay at dakilang Diyos na nagmahal sa amin, masusumpungan namin ang lahat ng ito. Dalangin ko po, Panginoon, at itinataas ko sa iyo ang bawat isang anak mo na narito. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Physical man ito o karamdaman sa kanilang mga damdamin. Patuloy mong i-increase ang kanilang pananampalataya na magtiwala, sumunod at mahalin ka sa kanilang buhay. Ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan, ang kaaliwan na nagmumula sa iyo. At patuloy mong ayusin, baguhin ang aming puso, isip, at buhay. Ang mga salitang ito na aming maririnig mula sa iyo ay hindi lamang namin marinig, kundi tunay na magawa namin sa aming buhay. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Ang kagalingan ng lingkod ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shalom! Pwede po ba natin batiin ang ating mga katabi ng the grace and peace of God be with you. Hindi ka nagkamaling pumunta sa lugar na ito dahil mararanasan mo ang biyaya at kapayapaan na hinahanap mo tanging sa Diyos lamang. Good morning po sa bawat isa. Are you excited this morning? I'm very excited every time I want to meet Jesus. Talagang nakaka-excite kasi ang mamimit natin si Jesus. And we are already on the last part ng the greatest sermon ever preached in the entire history, the Sermon on the Mount, and it is our Lord Jesus Christ who preached this sermon next week, huli na. If I will be given a chance talaga na panghahawakan ko sa aking buhay, with the entire Bible, na hindi naman po kayang i-memorize, hindi ako kagaya ng tiyo ko, no, na sumakabilang buhay. Kilala po siya sa Philippines na Walking Bible. Parang si Charlie Kirk na, no, mahilig siya makipagdebate, si Pastor Eddie Medina, Edilberto Medina. Bisado niya yung Bible. Yung po yung teacher ng daddy ko sa Bible School. Kaya yung King James Version, Hebrew, and Greek, kabisado niya. Hindi ko kayang kabisaduhin ang buong Bible. But if I will really given a chance to really master the Word of God, ang imamaster ko po yung sermon na ibinigay ni Jesus. And it is in Matthew chapter 5 to chapter 7. Tignan niyo po yung mga Bibles ninyo. And I encourage everyone that every time you will read the Word of God, balik-balikan niyo itong sermon ni Jesus. No? Bawat salita, bawat utos, bawat pangako ay tunay na buhay. And it's also related with the Old Testament, the law that is given to Moses. Tignan niyo nga po yung katabi ninyo. Totoo ba siya o fake? Real or fake? Yung pagkatao, hindi yung sapatos, hindi yung tag. Yung pagkatao niya, masasabi mo bang totoong tao yan? Siyempre, meron bang hindi totoong tao? Kaya nga tayo. And this morning,
This is reaching already the conclusion of the sermon of Jesus. We will wrap up everything na tinuro ni Jesus. And the title of this sermon is about true disciple or false disciple. Sabihin nga po natin, true and false disciples. Saan ka kaya dito? Doon ba tayo sa totoong follower ni Jesus? O hindi talaga tayo totoong follower ni Jesus? Last week, pinag-usapan natin yung true and false prophets na meron talagang mga magtuturo sa atin na hindi totoo, mga bulaang propeta, mga hindi tunay na guro, dahil ang ituturo nila ay hindi tungkol kay Jesus. Yung kanilang motivation, bakit sila nagtuturo, is not to glorify Jesus, but doon sa self-interest nila, it's about their fame, it's about their money, it's all about their own success. At binigyan din ko po last week na kapag ang katuruan ay hindi sinasabing si Jesus ang Panginoon at kaligtasan, alam ko naman na alam nyo na ang mga relihiyon nito, no, that they don't believe in Jesus as the Savior, no? Ito ay bula, pero matindi po yung kasunod ng verses 21 to 23. Ang tindi ng sinabi ng Panginoong Jesus dito, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. One of the scariest passage that I have really encountered, because sabi po dyan sa verse 23, Jamie, verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. This sermon given to us na ipapakita natin, no? Patapos na siya. Yung katotohanan na merong impyerno. There is hell and there is heaven. And the reality na sinabi ng Panginoon dito sa passage na ito, ni-reveal sa atin that there will be religious people in hell. Don't look at your neighbor. Look at yourself. Ako ba yun? The reality that there is a narrow gate, sabi po sa Matthew chapter 5, verse 13, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Nirigil po sa atin ng Panginoong Jesus na talagang mahirap itong lunukin. Na mag-isip na mayroong mga religious people who have heard about Jesus, na sinasabi niyo, kilala niyo si Jesus. Pero darating palang araw, sasabihin sa atin ng Panginoon, o maaari niyang sabihin sa mga nagsasabing kilala siya, sabihin ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. To know God and to be known by God. Ang galing po ng Panginoong Jesucristo kung paano niya systematically nilay sa atin, paano ba tayo mabubuhay ng tama. And we know that the world that is offering to us, kung paano tayo mabubuhay ng masaya at blessed, iba ito sa pamantayan ng bless and happiness na itinuro ng Panginoong Jesus. And for us to live your best life now, you need to learn the identity and character ng kaharian ng Diyos. At ano po ito? Para ikaw ay maging blessed at para ikaw ay maging masaya sa buhay, iba yung standard na pinakita ni Jesus. For you to walk in righteousness, ito po yung mga ilan sa mga tinuro ni Jesus. It is humility, it is mourning over our sin, yung pagpapasakop natin, which is in the Beatitudes, yung pagsisimula ng sermon ni Jesus, na ipinakita sa atin, dito nagsisimula na masabi mo that I am really blessed because I found Jesus in my life. At magsisimula natin mahanap ang Panginoon kapag tayo ay magpapakumbaba, iiyak natin ang lahat ng ating mga pagkukulang at magpapasakop tayo
sa Diyos. Hindi dito natapos ang sermon ni Jesus. Ang sabi din ni Jesus, you must be hungry and thirsty for righteousness. Kapag nauuhaw at nagugutom ka doon sa katuwiran ng Diyos na inilalagay sa iyo, ano po yung magiging identity mo? You will continually shine and be the light and salt of the world. Amen? Sabi po ni Jesus at nagbigay siya ng warning. Para kayo makarating sa kaharian ng Diyos, kailangan yung lampasan yung righteousness ng mga Pariseo, ng mga teachers of the law, na sinabi niya, matutunan ninyo ang mga bagay nito. I'm just wrapping up all the sermon of Jesus. It is about to live a life without anger. Amen? Pwede po ba natin basahin yung kasunod? It is to... Next na, Jamie. Next. Yan. Basahin po natin. It is to live a life. Next. Next. Wow. Meron pa. Tuloy po natin. And last, lahat ng hindi daw dapat natin maging buhay, no? Pinakita ng Panginoon dito. Pero check lahat yan sa atin, eh. Amen ba? Meron yan sa atin. At alam ni Jesus, ibinigay niya yung practical ways of living. Paano natin magagawa ito? Is to really have a personal relationship with Jesus Christ. Kahit alam mo si Jesus at alam mo yung relihiyon at alam mo yung salita ng Diyos, walang silbi ang relihiyon kung ang relihiyon mo ang nag-glorify at ang natataas sarili mo, hindi ang Panginoon. Kaya pinagpatuloy ni Jesus ang sermon niya at ang sabi niya, it is to perform religion without the slightest desire for personal glory. Next. Ready? Pakibasa po, church. Amen? And last, yung standard po ni Jesus na in-outline at finix niya dito sa sermon na ito, masasabi po natin, para marating natin ang lahat ng ito, kailangan natin pumasok sa makipot na daanan patungo sa makipot na pintuan. At para natin mapasok ang makipot na gate na iyon, we need to make a decision. Matthew chapter 7, dinisclose ng Panginoon yung life in His kingdom. And what is life in the kingdom of heaven? You need to know how to treat others. You need to be consistent and persistent in prayer. And last, you need to make a decision. Tapikin po natin ang sarili natin. Decision. Ano ba ang magiging decision mo? Kahit ano yung marinig mo, kahit ano yung malaman mo, kahit ano yung matutunan mo, it doesn't matter how much you know. What matters is how much you obey. Marami sa atin magsasabing alam na natin yan, pero ang tanong, nagagawa ba natin yung alam natin? Kalabitin natin yung katabi natin. Nagagawa mo ba? Matigas pa rin ang ulo mo. Tuktukin mo. Para wag siyang matuloy. True and false prophets ay ibinigay ni Jesus. Pero at the end of His sermon, ipinakita niya sino ang tunay at peking disciples ni Jesus. Who are the false disciples? The false disciples are the religious people. Sino ito? Kiniklaim nila, nakilala nila si Jesus, pero ang sabi po sa verses 21 to 23 sa English, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pero sino daw po yung makakapasok doon, church? Pakipasa. But only the one who does the will of my Father who is in heaven.
Marami ang tatawag sa Panginoon, Panginoon. Marami ang mag-preach sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Marami ang magka-cast out ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. Marami ang makakakita ng mga kahimahimalang gawa sa pangalan ng Panginoon. And yet, they are going to hell. Ano nangyari ito? Would it be possible? Nalala niyo po si Balaam. It's my devotion in Numbers. Nalang ko po, sino po si Balaam? Si Balaam po ay isang sorcerer, no? Ibig sabihin, yung mga, parang sa mga hula, hindi ito kinalulugdan ng Diyos, no? Pero, ginamit ng Diyos si Balaam at yung kanyang donkey na magsalita para huwag sumpain ang bansang Israel. Kung titignan natin doon sa Numbers na story, na parang sumunod si Balaam sa gusto ng Diyos. But then, part of his life, hindi niya kinaya na magpatuloy at nung na-encounter niya ang Diyos, bumalik pa rin siya dun sa riches ng mundong ito at nabulag pa rin siya ng pera. What we will see here, many will encounter Jesus. Partly, you will start, but you will not finish with Jesus. Many pastors started, many teachers started with passion, purity, and love para sa Panginoon. Pero nasira ng pera, ng kasalanan, ng fame. Sabi nga, buti na lang hindi po ko lalaki. For majority of the pastors, the weakness is fame, money, and women. Even many pastors, great evangelists, great preachers, they fail because of these three things. You know why? Hindi sila nagpatuloy lumakad dun sa mahirap na daan. Ang pakikihap naman po tignan mo yung katabi mo at hawakan mo ang kamay mo. Sabihin mo sa kanya, tutulungan kita that we will both enter the narrow gate. Kaya ba? That will be your commitment kahit yung katabi mo lang. Because there is a great deception na ibinibigay sa atin na mundong ito. There is something that is lying sa buhay ng mga tao at ng mga false prophets and that false disciples or false Christians. Ano talaga yung problema? Alam niyo kung ano yung problema? What is in your heart? The greatest problem, why these people who already heard about Jesus, they may serve the Lord, they fail because of the heart. Ano po yung sabi sa Jeremiah 17:9-10? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. More than the false teachers and false prophets, more than the demons na kaaway natin, si Satanas, devil himself, meron pa tayong isang kalaban. Yung puso mo. Your heart. The problem is the heart is deceitful. The problem is nagpapaloko tayo sa ating mga puso. The problem na sinasabi ng Panginoong Hesus dito, yung mga false disciples, they are involved in religious activities. They know heaven, but their hearts are far away from the Lord. Alam mo kung tunay na may relasyon ka kay Jesucristo. Kung bubuksan natin ang puso natin. That song, Break, anong title nito, Kevin? Break My Heart Open. No? Paano mo durugin yung puso mo at bubuksan? Paano ba ito gagawin kung magpapakumbaba tayo sa Panginoon? At i-acknowledge mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi siya madalang magpakilala sa iyo. Kaya nga sa ating pananalangin, we will keep on asking. Hindi tayo titigil humingi, maghanap,
at kumatok. Dahil marami pa rin tayong pagdaraanan sa buhay sa mundong ito na kailangan natin ang tulong ng Diyos. It's your nature to be greedy. Nature mo yung pagiging makasarili. Nature mo magpasikat. Sino po dito yung pasikat? Nature mo, your heart that is really deceiving you. Pero sinimulan ni Jesus ang sermon na ito, dealing with the heart of the people, to be humble, to submit to God, to be bankrupt, so that Christ will increase sa inyong mga buhay. Binigyan tayo ni Jesus ng warning na hindi tayo maging false disciples. Bakit? Sino ba ang mga tunay na disciples? The true disciples of God are living under the character of the kingdom of heaven. Yung identity natin that we are the light and ano po yung identity natin? We are the light and salt of the world. So in short, ang tunay na disciples ng Panginoong Yesus, meron pure heart. Say it with me, pure heart. Paano magiging pure ang heart? Nagiging pure ang heart kapag araw-araw pinapasaliksik natin sa Diyos. Lord, ano ba yung puso ko ngayon? O ang puso mo ngayon matigas. Hindi mo naman malalaman pag matigas ang puso mo, no? Ano kailangan mong gawin? Magpakumbaba? Panginoon, kailangan kita. In that prayer of sincerity, Lord, gusto ko makita yung sarili ko sa harapan mo. And I want to hear yung mga words mo that every time I open this Bible, ikaw yung maiintindihan ko, ikaw, Jesus, yung ma-encounter ko. It requires a humble heart. And if you have a humble heart, and if you're willing to humble yourself before the Lord, ang Diyos ang maglilinis sa puso mo na napakadaming dumi. Tignan niyo ang Panginoon. He is pure. He is holy. Kahit anong hawakan niya, hindi siya dumumi. Hindi siya nagkasala. Pero yung mga hinawakan ng madumi, luminis. Yung hinawakan niya at ipinanalangin niya mga makasalanan, naging matuwid dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, kung nais mong maranasan yung kasaganaan ng buhay, hindi lamang sa mundo ito, kung hindi yung kasaganaan ng buhay, magpawalang hanggan, invite Jesus in your heart. Because salvation is for everyone. Hindi ito para sa pinili lamang. Ang kaligtasan, in-offer ni Jesus para sa lahat. Pero ikaw ang magdidesisyon kung patuloy ka magtitiwala, mamahalin, at magkakaroon ng growing and intimate relationship with Jesus Christ. True disciples walk the talk. Hello? Ano nang alam mo? Pastora, February, March, April, May, June. Ilang buwan na po? We started the sermon of Jesus since February. Ilang days na lang? Ilan na? 8 months. Paulit-ulit yung sermon. Alam ko na yan. Alam na nga natin. Nagagawa ba natin? I've realized that the Word of God is not just how much you know, but how much you're willing to obey. Ito yung pinakamahirap sa buhay na malaman natin ang salita ng Diyos at hindi lamang natin siya nalalaman kung hindi dapat na igagawa natin. Kaya nga, di ba, tinuturo ko po sa mga manggagawa natin, huwag niyo madaliin ang Bible. Savior, huwag mong basahin ang Proverbs ng isang upuan lang, mababaliw ka talaga, di ba? Sabi ko sa kanila, isa-isayin nyo lang kasi hindi natin kailangan maraming alam. Yung isang malaman natin, Lord, sana magawa ko itong isang verse na to. No? Sa araw na ito. Para bukas, yung nagawa ko ngayon, magawa ko naman yung panganibago, boss. At nag-fail ako doon sa una. Huwag natin madaliin. Sabi ko ng anak ko, Mami, bakit yung mangga mo sa linggo na hindi pa yellow? Eh di ba bumibili ka ng mangga, pagdating dito yellow na, pero sa loob medyo green pa. Sabi ko sa anak ko, anak, hindi ko kasi binili yung
kalburo lang. Ang hirap ko i-explain ano ba yung kalburo, no? Ibig sabihin, nilagyan ng powder kahit hilaw, mabilis ng mahinog. No? Pinilit mahinog. Alam niyo, hindi po tayo kakalburuhin ng Diyos. Walang shortcut, walang short way sa relasyon at maturity natin in enjoying your life here in this world. Kaya ang dami mong pagdadaanan sa buhay. Your stages na dati malungkot ka lang, single ka, may nalulungkot ka, may asawa ka. Aba, mas malungkot ka na nagkaanak ka ng mga buhay ito. Mas malungkot ka, nagkaapo ka, nagkamalugan ka, gumulo. Diba? Pahirap ng pahirap ang bawat pagdadaanan at pakikisamahan natin sa buhay. Yun naman po talaga eh. Dati, uupo ka lang, kakain ka na. No? Ngayon, ikaw ang maghahain, ikaw ang mamamalengke, ikaw din ang maglilinis. Mahirap na ka. Pero alam niyo kung bakit? Kasi kaya mo na eh. Kasi hindi ka na baby. Because you're already adult, old enough to do it your way. Alam niyo, ang Panginoon, matindi ng pagmamahal niya sa bawat isa. Pero wag natin abusuhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi ko sa Hosea 8:2, Israel cries out to me, our God, we acknowledge you. Ang bansang Israel, paulit-ulit, umiyak sa Panginoon na nakikilala daw nila ang Diyos. Pero paulit-ulit din sila, matigas ang kukote, matigas ang ulo. Diba? Sabi ng Panginoon, itong bansang to, nakita na lahat ng miracles. Tinawag ko sila, pero paulit-ulit pa rin silang lumalayo sa akin. Pero pag nahihirapan sila, tumatawag sila sa Panginoon. Pero pag okay ang buhay, hindi na tumatawag sa Panginoon. Hello, ganyan po ba kayo? Yung pagka may sakit, tatawag ka sa Lord, pero pag malakas ka, wala ka na pakialam. Pag wala kang pera, kung makatawag ka sa Panginoon, parang wala nang bukas, pero pag may pera ka, nawawala ka naman, di ba? We are like that. Because by nature, we are stubborn. And God is telling His disciples, it's your decision. Will you continue to enter that narrow way? With the narrow way na mahirap, marami kang kailangan iwanan, marami kang kailangan i-surrender sa Panginoon, and what you need to surrender is everything in you, everything about you, you surrender everything to God. Sabi ng Panginoon sa bansang Israel, tatawag kayo sa akin para mawala yung pain ninyo, pero hindi nyo naman gusto magbago yung ugali ninyo. Hello? Relate po ba tayo? Amen, Lord, ang sakit noon, no? Lagi akong tama, sila lahat mali. No! Ang Diyos ang sumisiyasat sa bawat isip at puso ng bawat isa sa atin. Kaya pag pinakita sa iyo ng Panginoon, magbago ka na, aba, mahirap magbago. Sabihin mo, Lord, tulungan mo nga akong magbago. Ayusin mo nga itong puso kong masuwayin at laging offended. Create in me a pure heart, O God, and put a new spirit in me so that I may encounter you more. You know, when Jesus left the world, this earth, with His presence, iniwan niya ang banal na Espiritu. Hindi niya pinagdamot. At ang banal na Espiritu ay ang Diyos na nakatira sa iyo na tinanggap mo sa Jesus. Nasa iyo yan. It's inside of you. Sapagkat ang ating katawan, ang templo ng banal na Espiritu. And it's not active because you're not listening to God. It's not active because you're not praying. It's not active because you're not opening the Word of God. Mga kapatid, huwag po kayong magpapaloko. Alamin niyo kung sino ang Diyos personal sa inyong buhay. Always be ready. Huwag kayong papadala sa mga dikta ng magagaling na tao, kundi lagi niyong buksan ang salita ng Diyos and always be ready. Ready na po ba kayo? Pag dumating ang Panginoon, ready na po ba kayo? Amen! Thank you, Lord. 2 weeks ago, natawa pa po kayo, pero parang ngayon medyo may courage na to say Amen. Kahapon, Friday, nagdadrive ako, Lord, pagkukunin mo na yung buhay ko, pwede mag-request. Sana kaya na ng mga anak ko na wala na silang nanay. May request tayo, pero hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, yung story po ng 10 virgins sa Matthew chapter 25, verses 1 to 13.
Meron pong parable dito. It's a parable because it doesn't really happen. It's a story na sinasabi ni Jesus para paliwanag sa atin ano yung gusto niyang paratingin. Yung parable ng 10 virgins na ito, umalis po yung groom. And during that time, it takes 1 week para sa isang kasal, yung procession nila, yung ceremonial nila. So, pag-alis po ng bridegroom, pumunta sa house ng bride, naiwanan po yung 10 virgins. And the 10 virgins na nag-aantay sa pagdating ng groom, yung pong 5 ay naubusan po ng oil sa kanilang lamp. So, hindi nasisindi ang kanilang ilaw. Kaya bumili po sila ng oil, kaya na sa pagbili nila, dumating yung groom, and it's too late, hindi nila na-reach yung kasalan. Ano pa ibig sabihin nito? Church, our bridegroom is Jesus. Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Pero babalik siya. When He will create a new heaven and new earth, new world, no more pain, no more corruption, no more thief, no more greediness. And I'm telling you, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, yung spiritual preparation mo, hindi mo pwedeng hiramin yung oil ng iba. Yung spiritual preparation mo, hindi pwede kang bumili ng kaligtasan mo. Because your salvation is your decision. Will you decide to surrender your life to Jesus? To trust in the Lord? Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. And to obey God. Kahit hindi mo gusto. Because you love the Lord. Hello? Mga anak, mahal niyo ba yung magulang niyo? Isingin mo nga, Paulo sa April, tutulog siya. Ulang-ulang na. Mga anak, mahal niyo ba yung mga magulang ninyo? Ayaw nila sumagot, hindi ko po kayo pipiliin. Ang anak na nagmamahal sa magulang, kahit ayaw mong sunod, kahit nasasaktan at nahihirapan ka, dahil mahal mo ang magulang, susunod ka dahil nagtitiwala ka na mas alam mo na magulang mo yung para sa magandang haharapin mo sa iyo. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, kung ano man ang sasabihin niya sa atin, kung ano man ang ipapagawa niya sa atin, makakasunod tayo ng may pagtitiwala dahil alam natin ang Diyos natin is a loving and a perfect Father to us. He will provide, He will protect us because God is love. Church, tandaan niyo, there will always be judgment. Meron paghuhusga. Sabi po sa Romans 2:13, pakibasa po ninyo, tulungan niyo po ako, sapagkat ulitin po natin, sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan. Sino po yung righteous? Hindi yung nakakakinig lamang ng sinabi ng Diyos, kundi ang sumusunod sa kanyang sinabi. Lahat po tayo mahuhusgahan. Lahat ng ginagawa natin sa mundo ito, mahuhusgahan. Pagod na po ako manood sa Senado, sa Kongreso, ano ba itong mga nangyayari sa bansa natin, nalulungkot ako. Pero minsan, the more you watch, napapagod ka. Sino ba nagsasabi ng totoo? Sino bang magnanakaw? Sino pa bang ituturo nila? Sino pa bang ipoprotect nila? And I was praying and crying out to God, Lord, ito naman yung great judge eh. Kung ipinagkakait, yung hustisya sa mundo ito, sa bansang Pilipinas, umiiyak na bawat Pilipino sa kalagayan ng bansang Pilipinas, ikaw naman yung great judge eh. Wala namang matatago sa'yo. Pero kung balik ang turo sa sarili ko, sa bawat isa sa atin, kamusta naman ang buhay natin? You always blame others for the great sins. But anong pangarap niyo para sa mga anak niyo? Anong pangarap ng bawat mga young professionals na nagtatrabaho dito? Why you want to earn money for a living? Why you want to have family of your own and to have children? Na makita ng mundo nito, may pamilya ka? Do you desire, do you have a goal to have a household of faith? Where your children will be a righteous one
Because they can change the world dahil pinalaki niyo sila ng mga pag-ibig at takot sa Diyos. Dahil ipinakita ninyo, hindi sa mga sanasermon ninyo, hindi sa mga salita ninyo, kundi sa bawat desisyon na ginagawa niyo sa inyong buhay, paano niyo pinapakita sa mga anak ninyo ang pagmamahal at takot mo sa Diyos. Sabi ko sa anak ko last week, Samuel, huwag ka na mag-comedian. Mag-political science ka na. Mag-attorney ka. Kung gusto mo mag-pastor, pwede naman pastor, attorney. Gusto ko lang yun. Pero syempre, iba naman ang gusto ng Diyos at iba yung gusto ng bagay. Gusto ko, Samuel, maging righteous leader ka ng bansang Pilipinas. Malay mo, magamit pa yung pagkagiging marunong mong mag-Korean. Magta-translate ka sa government ng Korea, di ba? Wild dream talaga, no? Makikipag-usap ka sa mga leaders ng Korea para sa ikaw muna ng bansang Pilipinas. Parang it's impossible to happen. But with our generation now, we need to raise righteous people. Righteous children. Huwag tayong magsinungaling para yung mga anak natin hindi magsisinungaling. Huwag natin sabihin, wala ka dyan, nandyan ka naman, pero ayaw mo lang magbayad ng utang mo. Sabihin mo, anak, sabihin mo, wala pang babayad si Manny. Hindi sabihin mo, wala si Manny, di ba? Very simple. Huwag natin turuan yung mga anak natin na laging mali, no? Yung mga magulang na ibubungad yung mga anak, mangutang ka sa uncle mo, wala tayong pera, pambili ng bigas, hanggang sa kinalakihan na ng bata. Pag wala, laging nangungutang, nagiging perwisyo. Church, it's time to wake up. It's time to believe in the Lord. Repent of our sin and accept Jesus as your Savior and live like a true disciple of Jesus. Ano man ang narinig mo, gawin mo. Ano man ang natutunan mo, gawin mo. We don't earn salvation. Si Kristo, hindi po yung magbubuting gawa natin ang magliligtas sa atin. Tanging si Jesus lamang. Pero napatutunayan kung si Jesus ang Panginoon ng ating buhay, kung paano tayo mamuhay. With our behavior, with our attitude, with how we deal with people. It's not how much you've heard, but how do you obey. Amen? Amen. So, Pastor, hindi na lang ako makikinig. Ignorance of the law, excuses no lang, kawawa ka naman. Diba? Kinakailangan mag-aral. Hallelujah! Ang matagumpay ng mga Kristiyano ay mga mabuting mangangaral. Kung wala kang alam, paano ka makakasunod? Real disciples are those who patiently and persistently do God's will find eternal life. It's in Romans 2:7. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At nagsisimula ang ating faith when we hear the Word of God, when we know the Bible. And faith, sabi po ni James, without work is dead. Hindi tunay ang pananampalataya mo kung hindi ito nakikita sa iyong gawa. When we commit our lives to God, kasama dito, Lord, gusto kitang i-please. Sana magawa ko yung gusto mo. At kung hindi mo magawa, bumili ka ng tulong sa Diyos at ang Banal na Espiritu ang katulong mo para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Tignan mo yung sarili mo. Nahihirapan ka pa ba magpatawad? Ask God, who is generous. Nahihirapan ka pa ba magdesisyon? Ask God, He is generous to give you wisdom. Nahihirapan ka pa rin bang magmahal? Ask the generous love of God to pour it out to you so you can love others the way God loves you. Parang imposible ito sa pamantayan ng mundo ito. Imposible ito sa pagiging tao natin. Pero hindi lang tayo basta tao. Inilagay na sa iyo ang Espiritu ng Diyos at ang lahat ay magagawa ninyo. Ang importante, obedience. Say it with me, obedience. Obedience. Pagsunod. Binigyan ng warning ni Jesus ang bawat nakikinig. Ang bawat sumusunod sa Kanya. Ang bawat nakakaalam ng salita. Huwag niyo lang itong alam at pakinggan. Gawin niyo. It's a simple message this morning. Hindi na kailangan pahaba-habaan pa. Gawin. Obey. Say it with me, obey.
And when people, alam niyo ko ano yung pinaka-importante? Paano tayo makakasunod? Yung paglilingkod natin, paano hindi mapupunta tayo sa impyerno, busy-busy ka, no? Laman ka na ng simbahan, sa impyerno pala ako pupunta, hindi na ako magsisimba, diba? Wala din pala sabi ni Jesus, you know, anong kailangan? You need Jesus. In 1 Corinthians 13, sabi po dito, ang pag-ibig, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika sa mga tao at mga anghel, ngunit wala naman ako pag-ibig. Para lang akong patingaw o maalingaw o tongya na tumataginting. Kung may kakayahan man ako maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman at kung maililipat ko man ang mundo sa laki ng aking pananampalataya, ngunit kung wala naman ako, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman ako, wala din akong mapapala. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. Love keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always hopes, always trusts, and love never fails. Sinong pag-ibig ito? Si Jesus ay mahiyagan. Si Jesus ay hindi nag-give up sa inyo. Si Jesus ay tinapos na yung layunin niya ng buhay sa mundo ito for you to be saved. And not only to be saved, to enjoy your life here on earth. What is your decision? Will you always base your decision with the surrounding people around you? Kapag natisod ka ba kay ate, ayaw mo na magsimba? Kapag nalaman mo ba na pangit pala yung ugali ni Julia, ayaw mo na maging Kristiyano? Kapag ka ba nag-aaway ang tao sa paligid mo, masyado ka bang naaapektuhan? It's time for you to stand and build your life upon that rock. And that's the love of Jesus. Doesn't matter kahit nagkakagulo sila, may kapayapaan ako, ipapanalangin ko sila, and I will be a peacemaker. It doesn't matter kung nagagalit siya sa akin, hindi na ako parang bulang na ina-absorb lahat, kundi I will keep on praying and seeking God, hindi ako maapektuhan dahil si Jesus ang pundasyon ng aking buhay. Hindi ako matitinag. It doesn't matter ano man karamdaman ko. Alam ko, meron naman pang walang hanggan na kagalingan at pang walang hanggan na buhay. It doesn't matter kung hanggang kailan ako ipapahiram sa akin ng aking mga anak at ang aking pamilya. Alam ko naman one day, I will also die and face my Creator. So why we are not living our best life now? Because we choose not to obey God. If you want to live your best life here on earth, obey and love the Lord. Love God with all your being. Because when you will learn to love God with all your being, you will learn to love your husband, to care for your wife, to provide for your children, to forgive somebody beside you, to acknowledge the one who betrayed you, that you still love that person. To love the people who is giving pain to you. When you love God, you will learn to love others. At nawa, hindi tayo sabihan ng Panginoong Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kaibigan. Kilalanin mo ang Diyos sa pamagitan ng tunay na pagsunod sa kanyang mga salita. And when you see God, ano gusto niyo sabihin sa inyo ng Diyos? Sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka dyan. When you see God, He will embrace you with that. My good and faithful servant. Hinayaan mong matapos at tapusin ko kung ano yung plano para sa iyo.